Dati kasi, ano tayo eh, idol tayo ng taga-Indonesia eh. Sila yung pinagbabatuhan natin ng mga ibon eh. Right now, tayo kumukuha sa Indonesia. Tayo na may Di ba? idol. Tama? So, ang nangyayari, Pakistan, ang second natin, which is yung Pakistan naman, nahahati na rin, kumukuha na rin sa Indonesia, rekta. Kasi nalaman na tayo mga Pinoy, hindi kumukuha. Di ba? Right now, ang nangyayari, anong parating galing Jensan? Ganun na nangyayari. Pero right now, pag galing Jensan, basta marami kang pera, ikaw mauna. Di ba? Di ba? So, ang nangyayari kasi ngayon bro, ay si Chivas, kumuha sa Indonesia, ay kukuha din ako doon. Mahal-mahal ng benta ni ni Chivas eh, di ba? So, nagagayahan, pare, ang tendency, yung presyo ng ibon, wala, ang nangyayari, wala nangyayari kasi, tignan mo, lahat meron na eh. O, saan mo dadalhin yung yellow face mo? Indonesia? Saan mo dadalhin yung aqua mo? Indonesia? Di ba wala? Pakistan, eh, alam naman natin, nakakarekta na sila doon. So, ibig sabihin, nawala na yung regulate sa atin nung pag-iibon ngayon. So, nangyayari nga, pag meron isang big time nagkaroon, benta ng benta, benta ng benta, hanggang babawi. Ngayon itong newbie, walang alam-alam bibili, biglang babagsak na pala. So, nakakaawa lang. So, iba kasi yung, sabi nga may nare-regulate eh. Paano ba i-regulate? Kaya nga, problema nga natin ito, i-ano natin pare, magkaisa tayo. Kasi Indonesia, basta wala tayong bag imitation, hindi kukuha Indonesia sa atin. Pansin nyo, kailan huli kumuha Indonesia? Wala, di ba? Kahit makapagpalapas ka ng yellow face o pala yung Dalpalo, kukuha pa Indonesia? Wala. Pakistan, baka. Pero problema kasi sa Pakistan, nagkaisa sila eh. Yung Pakistan eh. Ang ginawa nila, mayroon isang exporter doon. And niloko ata nung somewhere in Norte. Ayoko na magbanggit kung sino sa Norte. Eh, big time yun sa ano pare, big time yun sa Pakistan. Nagkaisa sila ngayon. Iba na natin ang Pilipinas. Kasi mga manloloko yan. Dito na lang tayo, parabihin na lang natin dito. Di bali na wala tayong aqua, wala tayong yellow face done. Kung meron tayong personata, kung ano meron tayo, pagigihin na lang natin. Mag-virtue na lang tayo, which is yun ang nangyayari sa kanila. Nagbe-virtue talaga sila. Nakita mo naman, di ba? Ngayon, ito isa pang tanong ko na hindi ko rin masagot hanggang ngayon. Yung tanong ako sa inyo, tanong ko nila, bakit biglang nawala ang Arabo? Biglang nawala, parang mula sa isang ganun lang. Bakit nangyari yun? Bakit biglang nawala? Kasi, odds 1, tindi natin, nag-invest ako, laki, nalugi ako eh. Bronze follow. Biglang nawala eh. Bakit? Hindi kaya, ano kaya nangyari? Ang dami, di ba? Iniisip ko, baka mayroong naloko, nagkausap-usap sila doon, naloko ng Pinoy, nag-usap-usap sila doon, na wag na kumuha. Alam mo yun, gano'n, nagkaisa sila. Kasi biglang nawala eh. Ganito yung mga nangyayari sa atin ngayon. Isa-isa nawawala. Same thing sa atin. Bakit? Anong diferensya? Tanong natin. Di ba? Same thing ngayon. Pag nagkaisa tayo, ang tatamaan ng Indonesia. Oo. Tamang Hindi talaga tayo kukuha sa kanila. Nandito Kasi, sa atin eh. bakit tayo kukuha sa kanila? Mas magaling tayo sa kanila mag-ibon. So, pakiusap ko lang po sana sa inyo na gawa ka natin. Gawa. Maging open-minded. Hindi tayo nagtatayo ng muntik ng networking. But we are trying to make yung pag-ibon na mabuhay. So basically, the objective and yung panimula ng ating topic is basically buhayin natin yung sigla na pag-ibon. So, nais ko pong tawagin
ang ating speaker for today, Mr. Michael Timon, to give inputs, insights kung ano yung mga napag-usapan and proposals kung ano yung magiging magandang pwedeng magawa para maibalik yung sigla. Okay po, Michael Timon, sir. Magandang hapon. Ngayon, ito na yung pinaka-programa na umpisahan ko. Ang pinaka-title ng program ano ang problema? At saan nag-umpisa yung problema? Doon muna ako sa problema, no, para maano natin. Kasi kung makikita nyo, ang nangyari sa atin, yung dati kami, wala naman, nung nag-umpisa ako, actually walang bayad no, bro. Kami lang, enjoy. Pero dito pa yung presyo. Tapos, bawat dating ng mag-iibon sa isang bahay, talagang, grabe, kulang na lang, ihanda sa yung pagkain ng anak mo kinakabi doon eh. Ganun pag dumadating yung mga mag-iibon ganun kasaya. Oo. Sa tingin ko lang din, ang magiging gamot dito, yung pagkikita-kita. Oo, kasi oras nagkita kayo, sa lugar, ganun, ganyan-ganyan, magkakaroon ng bonding. Yeah, iiwasan natin yun. So, doon na tayo sa agenda, no? So, number 1, ano ang problema? At anong pinag-umpisa ng problema? Actually, ang problema talaga, yung pumasok ang pera. Oo. Dati kasi, nag-i-enjoy. May pera, oo. Pero nauna pa rin yung hobby. Kasi nauna yung maganda, pupunta ka doon dahil maganda ibon, nandiyan yung show, get together, number 1 yun, napakasarap yung ginagawa natin ito. Actually, ito ang pinakamasarap. Kasi tulad kung sinabi ko nung una nagsalita ako sa inyo, hindi na siya healthy, di ba? Nagiging na ang ibon. Pero mo, di ba? Nakikita naman natin na ayoko na magsalita kasi ang inaano namin dito ay magkaisa tayo para makabuo tayo. Kasi pag nagkaisa tayo, makakabuo tayo ng gusto nating gawin. Nung araw kasi, Sir Mike, nung araw kasi puro pogi lang tayo eh. Ngayon marami ng siga. Ay, marami ng pogi. Marami ng siga. Marami ng siga. Marami ng siga kasi puro pakit lang tayo dati. Ngayon nagkaroon ng kasi gawa nga nung sa pera, ito na nga yung problema. Napasukan tayo ng, hindi natin alam sa dahan-dahan na yun, na nawala na yung pagka-hobbyist. Nawala na yung talagang totoong mag-ibon. Nawala tayo ng show, nagkaroon ng pandemic. Hindi natin dahan-dahan kasi na dahan-dahan na. Hindi ko naman sinasabi na nagmamalinis ako, no? So lahat tayo dumaan doon kasi lahat tayo nakatingin sa presyo ng ibon. Ang nangyari kasi ngayon, kanya-kanya. So, wala din, sobra. Kaya ang mutation talaga ngayon na pumapasok galing Indonesia, wala na tayong magagawa dyan. Babagsak na yun talaga. Kasi yun na rin yung buhay. Ngayon, yan ang mga problema. Alam ko, yan ang mga problema, alam niyo yan. Sobrang, yan ang isa sa mga problema. Isa pa sa naging problema, ano pa? Kung paano nag-establish yung problema, yun, nagawa nga nung dahan-dahan na proseso nung nangyari. Hindi na tayo naging hobby, naging parang tayo, bayan siya. Pagdami na naman. Oo, ngayon ang maganda sa atin, hindi na yung magandang ibon. Kung ano yung magandang presyo, yun ang maganda ngayon. Kunyari, yellow face. Dahil paano yellow face ka, lahat yan nakatingin na dyan. Wala na yung talaga. Wala na yung totoong magaling sa ibon. Kasi ngayon, kung sino may pera, yun na yung magaling. Yun na yung sikat, di ba? So, kaya, doon nag-upisa yung problema, no? Hindi natin alam, ngayon. Ngayon, paano natin ngayon may resolve pa? Ibalik natin yung hobbyist. Ano yung galing ng hobbyist? Simulan natin sa atin. Kasi, number 1, pag may pumunta may pera, mag-i-invest, nakatingin ka agad sa may treasury. Gusto ko. Kasi ito ako dito. Given na yun, hindi ko naman kayo inaawat magbenta ng mahal. Pero sa akin lang, pag alam yung newbie at alam yung bago, kasi alam natin ng isang tao, pag talagang sabi niya, bibili yan. Hindi niyo mahahawat yan, maniwala kayo sa akin. Bibili at bibili yan. Pero ang isa ko lang gusto maparating, pag dumating sa inyo yung newbie, ipaliwanag nyo na, boss, kailangan nyo muna mag-umpisa ng ganito. Sa atin na dapat mangyari, kailangan i-breed nyo muna, tapos makiramdam muna kayo sa paligid kung paano, di ba? Hindi katulad ng, kunyari, walang sabi-sabi.
Tapos, bumili na nga. Tapos, aalokay pa natin ng mas mahal. Dire-diretso na yung mahal. And then, pagkatapos na ano mangyayari sa inyo? Magkakaroon kayo ng sama ng loob. Bakit? Alam niyo, binili niya ng lugi. Bumagsak bigla. Kasi hindi niyo pinaliwanag. So, nandun yung away. Kasi pera yun nilabas niya, malaking pera yun. Diba? Nandun yung away. Kaya nga ang gusto kong ma-recruit natin sa pamamagitan nun, makabuo tayo ulit ng habilis. Yung totoong mag-ibon. Kasi pag pinaliwanag mo sa kanya yung buong pagkain mo, yung buong recipe mo, hindi ka babalikan niyang bandang uli. Kasi ba, bro, sinabi ko sa'yo, maghinay-hinay ka muna. Sinabi ko sa'yo, mag-umpisa ka muna dito. O, di ba? Ano nangyari kasi sa atin? Hindi insane. Lahat gusto pera. Kaya lahat gusto inakalop yun. Oo, given it. Alam niyo ang tao, pag pabili yan. Hindi niyo makawat yan, pero para sa akin lang. Payungan niyo. So, nakakabuo na tayo ng totoong mag-iibon, na nasa puso niya talaga mag-ibon. Hindi yung namili siya ng ibon, nalugi, binenta lahat, tapos nilabas niya lahat ng sama ng loob niya sa Facebook. Nakakaya. Alam mo kung anong trigger nun? Mag-chain reaction yun eh. Na-establish yung presyo. Kasi bakit? Merong isa lang na nagdadala, gumagapang pababa. Ngayon, lahat gusto magdala. Lahat gusto itapon dito. Ano nangyari? Hanggang ngayon, biro mo, sapulan ko kayo, hindi na natin mabibilang kung ilang dumating dito. Hanggang ngayon, nagpaparating sila. Tingnan mo, pinaliwanag ko na yun. Actually, wala na naman tayong masisisi doon kasi hindi na natin kayang awatin yan. Lahat yan babagsak kasi lahat madaling kuwarin sa Indonesia. Ngayon, ang magagawa na lang natin, yung dadali nating mutation. Yung kaya nating i-establish. Di ba? Kasi ito babagsak to talaga eh, lalo na yung mga nakatayo dito. Alam ko na ano talaga, na wala na talagang na babagsak talaga itong ibon. So sobrang flooded talaga nung dumating ngayon na galing ng Indonesia. Hindi naman ako sa nagkamali. Lahat naman tayo nagkamali, pero pinag-uusapan natin dito resulta. Wala tayong sisiyan dito. Ang pinakamaganda nito, magkaisa tayo. Para makagawa tayo ng isang magandang batas para sa atin. Sa magandang rules. Kasi pag may boses na tayo, magagawa na natin yun. So, yun ang isa sa point ng ating, yung naging problema. So, kailangan talaga natin magkaisa. Kumbaga, hindi naman sa pagkakaisa na, kumbaga pag may panawagan, pagdating sa Facebook, mag-ingay tayo. Diba na magkaisa tayo? Kasi pag nagkaisa tayo, ang balak talaga namin, total naman na paniwala ko sa inyo yung about sa problema. Ito kapiraso lang ito ng problema, hindi naman lahat masasabi ko. Yung mga tanong nyo, pwede tayo magpalitan para kasama ko sasagot yung mga kasama ko. No? Kasi hindi naman lahat dito maibibigay ko sa inyo yung problema. Ang importante dito, napadala ko sa inyo, napahirating ko sa inyo kung ano yung nangyari nung umpisa. Kasi para paggamot mo yung sakit, kailangan puntahan mo kung saan galing yung sakit. Tama po ba yun? Oo. So, ganun po yung ginawa naming grupo. Actually, nag-usap-usap kami na nung lumabas ako mag-isa, hindi ko talaga alam. Pero alam ko malaking problema. Pero talagang lumabas ako. Ngayon, marami naniwala sa akin. Isa sa naniwala sa akin si Itcha. Isa sa naniwala sa akin yung mga tropang Itcha. Mga kaibigan ko, naniwala. Yung mga iba nating mag-iibon, naniwala na merong, yung pinagkapaliwanagan kami, meron pa palang gamot at may resulta pa para maiayos natin. Totoo yan. Oo. Meron isang bagay na dapat gawin. Oo. At Kasi, hindi magagawa. oo. Napaka gaganda rito sir. Kapag nasimulan natin. Kasi ginagawa lang naming grupo, dito South, ikot lang kami by group. Tapos nag-iimbita rin kami ng walang group. Ganon, para mapakinggan nila kung gagawin natin. Ang bala ko nga talaga kung sakaling magsasuccess talaga tayo dito. Hindi kung sakali, magsasuccess talaga. Kita ko naman talagang gutom na mag-iibon, makarinig ng magandang balita. Di ba? Gutom na talaga. Sobrang gutom na. Sobrang hindi maayos ang nangyari etong last 3 to 4 years yung pagpasok ng ibon sa Indonesia kasi nga hindi na plana. Lahat kumuha, so platted. So biruin mo, kukuha ka doon, may nagpapaanak na dito, yung pera mo ilalabas mo doon. Tapos pagdating dito, magpapaanak yon, kalaban nyo na naman. Yung mga nakabili, kalaban nyo na naman. Lahat ng pera ngayon, baliktad lahat ng pera nila napupunta dito. Ngayon, lahat ng pera dito, pinupunta natin doon.
Bakit nagkaganon? Sino ba may alam ng mutation? Di ba? Sino nagkaroon ng mga mutation? Sila lang naman, in-introduce sila dito. Hindi naman in-introduce sila ng malalaking tao, di ba? Pero sumikat. Dahil may network. Merong naniniwala. Di ba? Sa tingin nyo, kung magkakaisa tayo, di ba natin kaya gawin yun? Di ba? Lalo-lalo na kung mabuting hangarin yung gagawin natin. Isipin nyo kung lalaki to. At magsasama-sama, magkakaroon tayo ng, kunyari, nakipon ko kayo dito. Naipon ko doon, naipon ko doon. Magkakaroon tayo ng isang lahatan eh. Ganun ang bala ko eh. Lahatan. And then, papanik na kami sa mga probinsya. Pupuntahan na namin. Gusto ko talaga ma-achieve namin. Lahat ng mag-iibon sa buong Pilipinas, magkaroon tayo ng isang boses. Para pagka nagkaroon tayo ng isang boses, magkakaroon na, ma-establish na natin yung tama, yung ayos, yung maayos, makakapagbigay na tayo sa DNA na gusto natin mangyari na nasa ayos. Magkaisa tayo sa ano? Sa mayangat natin ang industriya ng ibon. Yun lang naman talaga ang pakay natin dito. Diba? Mayangat natin dahil the rest no paano na yan? Chain reaction yan eh. Pag gumawa ka ng maganda, diba? Lahat yan, puro maganda. Actually, pag nagawa natin to, isang matibay na... Kasi bawat grupo naman, may mga kanya-kanyang leaders kayo. Kanya-kanyang ano. So, ang gagawin na lang namin, kung sakasakaling mabuto, kunyari, meron kaming mga assembly, makikipag-communicate kami sa mga leaders, bababa nyo sa mga members. Kunyari, meron na tayong get-together lahatan, gano'n. And then, pag nabuo natin yung lahat, doon tayo mag-usap-usap. Diyan na papasok lahat yung mga funds ng mga ng mga pwede tayong, ng mga group. Diyan na yun, kasi kailangan talaga ng group ng funds. Kaya ng financial na kumita para ma-sustain nila yung yung kasiyahan ng grupo, di ba? Di ba napakasarap? Pasok ulit natin sa mga bagong mag-iibon, lalong-lalo na alam natin. Nagsasalita kasi sila eh, boss, newbie lang kami. Diba? Parating gano'n eh, nagiging boses na nila yon yung mga bago. So, pag nalaman yung gano'n, mas maganda, turuan nyo sila by basic ng talagang talagang basic. Talagang ano nila, para maituro natin dahan-dahan. Alam mo, Sir Mike, sa totoo lang, ang laki ng kinontribute ng pandemic, kaya nabago ang sistema ng pag-iipon. Dati kasi may gusto kang bilhin eh. Kahit 5 oras, babiyahe kami para lang bumili doon ng ipon eh. Di ba? Eh, nang nausi yung lalamog na yun sa bahay. Hindi mo nila kilala yung Hindi. Hindi nila nakapagkwentuhan, di ba? Oo, hindi, pero ngayon, actually, pero ngayon, ako, Meron ding kinontribute yung pandemic, kaya nagkagano. hindi, kasi nga naging buy and sell na eh. Wala na yung care doon sa ibon. Kasi kung ikaw may gusto mo talaga pupuntahan mo bago mo bilhin. Kasi sisipatin mo mabuti yun eh. Di ba? Kasi yun yung, at saka yun yung ano. At saka sila yung napaka-exciting, yung pupunta ka sa ibonan. Di ba? Yun yung napaka-exciting eh. Wala Maraming magandang ibon na hindi na napapansin sa ngayon. Kasi ang titinan ng mga mag-ibon ngayon, yung halaga, hindi yung kalidad ng ibon. Yung ganda ng ibon, nawala. Wala na. Ang nag-ano na nga ngayon about sa pera na lang talaga, umiikot. Pagka parang kriminal eh. Umiikot na lang tayo. Ang ulo, yun ang tinitingnan na yan. Oo. Pero meron pa rin naman meron pa rin naman by level. Alam ko, sila nag-uusap. Yung mga hindi nag-upgrade. Alam ko, meron pa rin tayong mag-iibon na gano'n. By level na lang talaga sila nag-uusap. Kaya lang, nakakatamad din naman kasi hindi napapansin. Yun ang gusto ko mangyari. Dapat lahat. Hindi lang maliit, hindi lang malaki. Kumbaga lahat makasali sa isang programa na ganito. Yun nga, sa pamamagitan nga ng bird show. Bagay sigaw namin, bro. Gusto namin talagang isang maisigaw dito sa maging pagbate. Yung slogan. Magkaroon ng slogan na kumbaga sisigaw kami ng African lovebirds people, unite! Ba kayo magkaroon ng interest sa pag-ibon? Eh wala namang buying nun. Walang term na buying abroad. Di ba? Bakit naghahanap kayo ng buying? Ang inaabangan ng lahat, Alam mo, ang alam ng mag-iibon lahat, ang makakasolve sa problema, buying. Kasi na eh. Hindi, di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, di ba? Kahit ilang pang-buying ang pumasok dito, kung ganito tayo kagulo, ang makikreate natin, away.
Tama. Ano ba nangyayari? Away. Yan ang makikreate natin. Okay. Ito yung dinesign ng grupo namin. We invited people, mga mag-iibon, na true hobbyist. Yung merong passion. Because you started out of passion, not out of money. Money, pangalawa na lang yan. Money, bilya, pangalawa na lang yan. Ngayon, yung passion. So, ang point ko lang is, aminin man natin o hindi. Ito lang ha, kung sasang-ayon sa akin ha. Ako po, pumasok sa pag-iibon, mali yung interest ko. Pumasok ako, nainganyo ko na. Narinig ko, isang ibon, 200, 300, 500, meron pa kumabot yung milyon. Ay, gusto ko yan. Hindi ko po sinisiraan kung sino man, ano. Marami sa mga pumasok, 2017, 2018, ang intention is magnegosyo. Ulitin ko po, walang masama sa pagnegosyo. Dahil karamihan dito sa atin, kumita. Ang gusto lang natin is maibalik. And ang suggestion ko ay we need to create sustainability. What is sustainability? Hindi natin napaghandaan yung pagputok ng pagpasok ng bird flu sa Pilipinas. Hindi natin napaghandaan yung pandemic. Pero the truth, pwede pa na magpente eh. Kasi kung ako may interest, kikita si Sir. Bakit? Eh, hindi ko naman kailangan pa ng mamahaling ipon. Eh, gusto ko, magkita ko ng sarili ko. So, I should start from the scratch. Diba, Sir? Project. Ibalik natin yung project. Ay yung mga nauna, my challenge to you, as a newbie, teach us to create new breeds of bird. Okay yun, yung sinasabi kong parang meet and greet. Kasi kailangan ma-focus ang mga mag-ibon, hindi lang sa social media. Ma-focus sila na makita o makaharap yung mga tao na may pangalan sa pag-iibon, na mga narinig nila magandang mga kwento nung araw na, ay, okay yung si Sir na yun. Diba? Malaking bagay yung mamimit mo ng personal eh. Diba? Sa pamamagitan ng... Tinitingalayan ng mga nasa ibaba. Yes. Sa pamamagitan nito, kahit nasa bahay lang kayo, kung meron kayong cellphone, makakatulong kayo sa gusto nating mangyari. Sa pamamagitan lang ng likes at share. Kasi kung alam nyo naman talaga ito, kung alam nyo naman talaga na makakabuti ko, katulad ng sinabi ko sa inyo, lahat tayo, pagising natin nag-aasikaso ng ibon, tatanggalin nyo ba o hindi? Hindi. Oh, tapos nakakita tayo ng problema, nakakita tayo ng solusyon. Hindi dito na tayo sa may solusyon, at least may inaasahan tayo. Hindi yung lalakad na tayo ng wala. Di ba? Mas maganda yun. I-recap ko lang po, ano, ito pong usapan namin, dinivide namin sa tatlo. Una, tungkol sa usapang industriya ng ibon, unang napagkasunduan namin, linisin muna yung bakuran natin. Ano po ba ibig sabihin nun? Anything na ang sasawsawan mo ay problema lang sa post, sa ibon, ay oo, ano mo yan? Huwag mo ano yan. Kasi ano po ba yung putik na binato nyo, eh sa industriya rin natin. Ano po influensya sa mga baguhan? Mawawala ng gana. Yun po yung una-unang importante, yung una-unang stage. Gaya po nang sabi na, kay Sir, salamat sa tanong niyo sa presyo. Kapag po yan binato natin kagad, ang mangyayari po, magkukulan ipaliwanag, lalo na sa baguhan, yung presyo. Kasi yung presyo po, yung pagtaas, yun na po yung bunga nung gagawin natin. Ano po ibig sabihin nun? Gaya na sabi ko, linisin natin. Kumbaga, cleansing. Anything na may chismis, away, isa po sa inyo sana ay maging influensya. Pre, huwag mo na ano yan. Sago ko na yan. Kumbaga, kung sino man yung nasa panig na may kakilala, pre, huwag mo na ano yan. Sagot ko na yan. O gusto mo, bigyan ko na lang ng iwan. Ang punto natin dito, masarap sa usawan ng chismis. Pero yun o yung sisira sa industriya natin. Tested natin yun. Malamang, hindi na tayo magbabanggit ng sitwasyon, pero marami. Pero pag sinabi, paano yung ulit? Andito po tayo. Nandito po. Yung kumbaga magaling lang po sa mga influencer nyo na hindi naman yan ang negosyo natin, yung chismis eh. Pagandaan tayo ng ibon. Di ba? Usapang ibon to eh. Ano yung pangalawa? Ito po yung unification. Ang ating kaya nito, ipakita natin ano yung ganda ng ibon. Hindi yung post ka na post na kasi ang ano niya ang mutation niya is ito, equivalent, ito yung presyo, hindi yun. Dapat matutuloy tayo na
kung matatandaan nyo, yung mga posts na kunyari, mga wild type, yung mga hindi naman gumagalaw, pero pag sinabi mo, pinost mo, tingnan nyo yung kulay, yung bib, yung hood, yung klase ng itim ng hood. Eh yung nanonood na babon, ganda pala nun ah. Oh, kaya po nasabi sa inyo, sir, ay 500 na lang yan ah. Kung sa atin mismo manggagaling yun, kung kaya nating baguhin yung mindset, kung ikasisira rin ng ibon at ako rin mano, okay yan. Gumo lang yan eh, naganda mo eh. Eh yung ibang mga baguhan naman, wala namang pakialam doon sa mga yellow face eh. Ang nakita niya, ang ganda nito, green oh, wild type. Di ba ibig sabihin, yun yung passion. So para kung malito, yung pangalawa po, yun yung manggagaling mo sa atin, yung pag-post natin, pwede ko kayo mag-share ng basic mutation. Paano tumingin ng, sa bird show, ganito tumingin ng ano, kumbaga, anything na informative, at ikagaganda, yun po yung pangalawang stage. Pangalawa, gaya ng pag-usapan namin, kung may balik yung corona ng Pilipinas bilang number 1 pagdating sa lovebirds. Wala na ho sa atin ang corona. Eh, atin pa naman yung pinakamagagaling mag-breed. Yun po yung pangatlo is may balik. Ngayon, pagkagawa natin yun sa mabilis sa panahon, hindi ho siya susunod na buwan eh. Mahabang proseso. Pero ang epekto nito, yung tinanong niyo po, yun po yung sagot doon. Yung 2.5, baka magulat po tayo, tumaas kasi siya yung kailangan genetic nung isang ibon para makagawa nung project birds na yun. So, ulitin ko lang po, kung may mga tanong tayo, makikita nyo kung saan babagsak. Yung tanong mo ba galing sa usapang chismis o siraan lang or usapang makatulong ka sa ganda ng ibon? Pangalawa, pag napalik natin yung corona, na tayo ang number 1 exporter ng ibon, doon daw tayo makakagulo kung saan tayo kukuha ng ibon. Kung sumasang-ayon kayo sa gusto namin mangyari, tayo na yon, grupo na tayo. Pag alis nyo rito, bit-bit nyo na yan, nasa sa inyo na yan. Kung katulad ng sinabi ko sa inyo, lumalakad tayo, hindi naman kayo titigil mag-ibon, lumakad na tayo. Kung meron tayong goal. Okay? Yun lang naman. Hindi nyo kailangan sumama, hindi nyo kailangan sumama sa amin sa meeting. Ang kailangan lang namin, yung suporta nyo by social media, sa pamamagitan yan, sasama sa atin lahat ng mag-ibon. Kailangan mapakinggan lang to. Yun lang ang Basically, ang gusto namin munang dito ma-achieve the objective. Isalisin muna natin po yung umasa tayo sa presyo ng abroad. Okay? Wala muna doon. Yes, kung meron mga nagbebenta ng negosyo, so please proceed. But what we want to do is, i-multiply muna natin. Ibalik natin yung interest na sinasabi nga ni Marlon na nabaliktad yata dati, number 1 tayo. Ngayon, wala tayo sa number. Tayo yung mamimili. Naalala ko yung sinabi ni Marlon, baka mangyari sa atin, matulad tayo sa Thailand. Kasi nawala talaga sila. Nawala sila sa sirkulasyon. Bakit? Tayo Wala. number 1 kupan eh. Oo. Thailand ang idol natin ngayon, dumami sa atin pare. Always tandaan ninyo, bakit ba merong buying? Kasi merong hobbyist na gustong bumili. Sa tingin ninyo, bakit ba mayroong bumibili sa Pakistan? Bakit sila bumibili sa atin dati dito? Kasi meron silang pinagbebentahan. Nangyari lang, nagkaroon ng pandemic, hindi sila makabili dito na maayos sa atin. May mga issues, etc. Ano na yan, dugtug na yan. The point is, ibalik natin yung interest nila sa atin. Okay? Yung mga low mutes, huwag kayong mawala ng pag-asa, mayroong pag-asa yan. Oo. Yung mga high mutes, andyan dyan na yan, hindi na mawawala yan. We will have to protect yung presyo na yan. Hindi tayo magiging dependent sa presyo nila. Gusto mong mangyari, katulad mo sinasabi mo nun, sa group, hindi sila dependent sa buyers. Dependent ang presyo doon sa breeders. Kasi may quality. Yung mga long mutes, i-spread out natin na huwag silang mawalan ng pag-asa. Meron akong opaline na original opaline, yung pinaka-basic. Huwag kakapunan pa rin ang presyo. Hindi nga na siguro katulad ng dati, but definitely we will create that demand. We need to create that demand of buying. Without that notion, wala yung pananaw na sino bang bumibili. Ang binibili ko na lang mamahalin. May yung sinasabi niyo na mahalaga yan. Materialist yan eh. Ako, bago ako, gusto ko mag-practice muna.
Di magsimula muna ako sa mumurahin. So yung pagbibili ko ng mura, imagine niyo na lang kung 100 kami, bibili sa mga nagbibreed na may ibon na ganito, magkakaroon ng alam mo yung mai-ignite ulit. Kayo mga seniors, hindi naman senior by practice, by kuya, turuan nyo kami. Kasi nagano huwag nyo muna kami turuan ng, ito, presyo na ito ngayon, hindi ko nga kaya pero kung may bilyonaryo ako, ibibili ko. Kaya lang, ilan lang naman yung mga bilyonaryo dyan na makakabili. Ignite muna natin yung mga nasa baba. Ako, magkaroon ako ng, let's say, Ewing, doon ako nag-practice. May bumili sa akin, hindi kumita ako, kahit 500, 300. Kung everyday may nagkaroon ng interest, may katulad ko pala na gustong bumili at mag-aral, dito mo na magpa-practice. Huwag mo na kayo mag-practice sa mamahalin. Magturo muna tayo sa mumurahin. Para yung mga mumurahin, umangat. Then, the demand will be there. Okay? Ayoko pong umuwi. Ang ayaw namin na grupo, uuwi tayo na para bang wala.